Morning, presentation video po tayo nitong ating set na Piso Wi-Fi Vendo full set. New Wi-Fi base tapos with wireless coin slot. Ito yung wireless coin box natin. Okay. So, yan siya. Wala siyang connection. Kung makikita mo yung butas niya sa likod, wala siyang LAN cable. Okay. Yan lang siya. Tanggalin ko muna. Pinanggawa ko ng LAN cable. Yan. So, basically wala siyang, ito yung kumukuha mo ng pera, di ba, yung cash box mo. Okay. Check natin siya. Yan. So, meron siyang ilaw dito sa taas, dalawa. Diyan din yung steps. Para di na sila mahirapan. Then, ito. Yan. Dito yung power supply. Then, wireless yan siya. Meaning, hindi ka gagamit ng LAN cable via Wi-Fi yung connection. So, yan. Malinis yan siya sa loob. Tanggalin ko muna yung mouse ko. Okay. Piano hinges na tayo. Tapos, black yung kanyang guard dito sa side. Then no need fan, kaya mas matibay din yung coin slot pag ganito, kasi di naman umiinit ito kasi cash box lang ito eh. Ito lang yung nag-accept ng pera mo, hindi mo to kailangan lagyan ng fan. So andyan sa loob yung lahat ng kanyang wiring, which is actually very small wiring lang. Okay, so ang maganda sa wireless coin slot, yun nga, hindi siya umiinit kasi hindi naman siya yung access controller. Yung access controller natin nasa labas, which is actually yung ating new Wi-Fi. Okay. Yan. Okay, so ito yung access controller natin, which is basically just new Wi-Fi. Okay, yan. Nilagyan ko lang ng sticker para alam natin yung galing sa atin, ano. So, para sa mga supports din, yun yung ginawa natin na paraan para malaman ko kung saan galing yung new Wi-Fi, kung galing ba sa amin. And then, kapag ganito kasi yung may sticker na ganito, nilalagyan ko ng ganyang sticker, is yung sigurado ako na hindi problematic na new Wi-Fi. Kasi aminin natin, merong mga new Wi-Fi na problematic talaga siya. No, nawawala-wala yung signal, minsan nadidis-dising internet. So, eto wala siyang ganong problem kapag nilagyan na natin ng sticker kasi pinapatest natin ito eh. Okay. So, yun, internet source, kakabit mo lang siya dito. Okay, sa akin PLDT. So kapag mga corpus SIMs like modem, pwede mo rin gamitin, pero may gumagamit ng iba, ginagamitan nila ng, kapag ginagamit sa Piso Wi-Fi, yung mga ganon, nilalagyan nila ng NOT fixer. So kung mga converge PLDT, diretso lang dito. Okay. Tapos pwede kang maglagay ng 4 na additional outdoor AP. Pero yung sa atin, isa lang yung nilagay ko. By the way, yung LAN cable na kasama nandun. Okay. Ano ka pa, i-assemble ko pa yun. Tapos dito natin nilalagay yung ating flash drive. Tapos sa paglagay naman ng fan, kung sakaling may question ka pa nilagay yung fan, basically yung fan tatanggal yan siya, ilagay mo lang dyan. Kaya didikit mo lang dyan, kasi yung hangin ng fan papunta sa ano yan, sa taas tsaka sa baba yan eh. Yung dito sa kabila, hangin na niya dito pa baba. Ito naman, hangin na niya, hihilahin niya pataas. So kung gusto mong lagyan ng thermal paste para dumikit, okay. Actually, hindi talaga yun siya didikit talaga, pero at least mag-additional siya ng conduction. So, actually, pwede mong tanggalin ito. Kasi nakadikit naman siya. Wala ka nang kailangan problemahin kasi nakadikit na yan siya dun sa ating 3 ampere power supply. Okay. So, ikabit mo lang siya dyan, tapos ilagay mo yung fan. Kasi ito, nasa labas, sa loob ito ng bahay mo eh. Okay. Sa loob ng kwarto mo. Hindi mo siya kailangan ilagay sa loob ng box. Mas maganda yun kasi, siyempre, mas maiingatan mo siya. Okay. Hindi siya yung naalog-alog. Tsaka mas malamig siya kasi hindi siya nasa loob ng box. Kumbaga hindi siya congested sa loob. Okay. So ito, outdoor AP ito. Okay. Nagsama kasi ako ng isang outdoor AP which is H-Link 924. Okay. So yan siya. Doon yung cover niya sa loob, sa baba. May cover yan siya. Yan. Okay. So dito mo yung nilalagay syempre. May plastic pa nga eh. Galing mo na yung plastic. So yan yung power up mo lang yung H-Link. Yung WAN port, itong sa gitnang port, ikakabit mo sa PoE port nitong H-Link. Tapos yung LAN port, ikakabit mo doon sa new Wi-Fi. So actually sa setup natin ngayon, may Piso Wi-Fi Vendo ka na, may new Wi-Fi VLAN auto bridge ka na, and then may switch ka pa, gigabit switch, kasi pwede kang magdagdag dito ng maraming outdoor AP sakaling in the future gusto mong mag-expand, pwede mong ilagay yan dyan. So yun, ganun lang yung setup natin para dyan. Itong cash box, okay,
Actually, kapag kahit walang cashbacks, yan pa lang, running na yan siya. Pwede ka nang mag-create ng voucher. Okay, tanggalin ko muna ito na. Ipakita ko muna. Connect tayo sa cellphone. Okay, tayo sa cellphone. Kahit walang kasi itong cashbox, itong coin wireless coin slot or cashbox, tawag ng iba. Ang purpose nito is parang ano lang, automation lang ng pagbibigay ng time or session. So, actually, yan pa lang, makita mo, meron ka ng dumpies, wifi, and e-loading. So, yan yung pinangalan natin, no? So, syempre, pwedeng palitan yan sakaling gusto mo. May tutorial tayo paano palitan yan. So, click natin isa. So, dalawa yan. Yung isa kasi, dumpies, wifi, and e-loading. Yung isa is, okay, pa-connect na natin. So, forward ka niya dyan, di ba? Yan. So, may e-loading na rin yan siya. Cancel na natin, no? Use other network tayo. Yung isa kasi is dumpies, wifi, and e-loading 5G. Kasi may 5G yung new wifi. Meron siyang 2.4G, meron siyang 5G. Tapos ito, 2.4G rin ito. Okay. So, pag connect ka kahit saan, sa mga yon, sa dalawang yon, shared pa rin yung time mo. Naka-shared siya. So, connect muna tayo dito. Gawa tayo ng voucher. Connect ako sa dumpies, wifi, and e-loading na 2.4G. Okay. So, pwede natin i-on yung ating cashbox. Try natin muna. Okay. Power. Actually, hindi mo kailangan i-wire to. Pansin mo. Pwede mo siyang ilagay anywhere as long as abot siya ng signal. Abot siya ng AP or abot siya ng new wifi. So, pwede mo siyang ilagay anywhere. Okay? Hindi mo na siya kailangan lagyan ng LAN cable papunta doon. Hindi na ganun. Just power it up. Kailangan niya lang ng saksakan. Yan. Tapos, kung na-off na yan siya, ibig sabihin ready na siyang ganyan. Ready na siyang gamitin. Umilaw-ilaw siya dito, di ba? RGB. So, pag nag-insert money ka, okay. Again, pwede mo siyang ilagay anywhere as long as abot ng signal mo. Okay. And then, yun. Mas maganda talaga sa kanya is kumo-connect siya sa ating system via wireless. So, if we connect, kita mo umiilaw siya. Okay. Parang mag-burst yung ilaw niya. And then, pag nilagay natin, let's say 5 peso. So, bibigay siya sa atin ng time. Yan. 40 minutes, no? Pina-adjust kasi sa atin as requested ng ating client na 40 minutes daw yung 5 peso. So yan, connected na siya. So pag connected, makita mo mag-off din siya. Off din siya ulit. And then kung makita mo, yan, mawala yung ano, tapos ito mag-ilaw. Tapos yan, magiging connected ka na. Makita mo yung wifi doon sa taas. So yan, pag connected ka na, this is automatic na naka-VLAN or naka-bridge sa new wifi. So hindi mo na kailangan yung USB to LAN, hindi mo na kailangan yung mga parts na madaling medyo mahina lang talaga yung internet ko. Okay. So, nag-aano yung internet ko eh. Naka 3 Mbps lang yung speed ko ata dito. So, yun. So, makita mo, mabilis naman siya. It's actually very smooth. No? Dashboard, smooth. Yung pag-load, kahit mahina lang yung internet natin. Okay, kita mo yung paano siya kabilis mag-load. Okay. Yung puti. So, ito nakalimit pa ito per user kaya ganyan yan. So, connect tayo ulit sa Chrome. Punta tayo sa paano mag-create ng voucher. Okay, so 10.0.0.1/admin. Yan. /admin. So, since private video naman ito, so this is actually admin, tapos ang password is ards. Anyways, you can change that. May tutorial ako separate pa doon. So, QMYX. Yan, sign in tayo. Okay. So, makita mo, ayan yung sales natin. Dyan. Okay. Yan. Online customers, dalawa. Kasi, dalawang cellphone na gamit ko. Yung isa pinang-video ko. Online din. So, if you want to change, to create voucher, just go to voucher generator. Yan. So, you can actually, mag-generate nga akong voucher sa testing ko kanina. So, you can actually generate voucher. Let's say, may gustong bumili ng 1 month. So, ilagay mo dito 30 days. Yan, 30. Tapos, yung speed, pwede mong i-limit yung speed. So, ito, 1 Mbps, tapos 2 Mbps yung upload. So, pwede mong baguhin yan. Kaya na yung bahala. So, kung gusto mong baguhin yan, kasi ang 1024 is 1 Mbps. Kung gusto mong gawing 2 Mbps, dapat 2024. Tama ba ako doon? Ewan ko. 2048 yata. Ewan ko. So, yan, 30 days daw na voucher.
Bakit ito hindi magano? Yan. So, magkano yung price? Let's say, yung benta mo is, ang 1 month is 300 pesos. Okay. Tapos, isang user lang pwedeng gumamit. So, makita mo dito sa likod, sa baba. Oops. Okay, yan. Problema sa number of vouchers, isa lang yung generate ko. Tapos, shared, i-share ko, isa lang. Isa lang ang pwedeng gumamit. So, pwede mo kasing i-share yan. Lagay mong 2 or 3. Para pwede siyang mag-tether. So, kung bahay, so, pwede mong, let's say, isang bahay daw sila, tapos 5 users. So, pwede mong gawing 5 ito, shared voucher. Tapos, ibahin mo lang yung price. Ikaw nang bahala, basta ganun lang. So, ilan yung generate mo? Isa lang. So, done ko ito. Tapos, generate tayo. So, mas madali ito pag Android. Mas mahirap pag itong iPhone kasi malaki yung ano niya. So, pagka-generate mo, kaya basta nakapasok ka sa admin, pwede kang mag-generate. Medyo may generate kasi siya ng 30 days voucher. Na-click ko ba? Parang hindi ko na-click eh. Back ko daw. Voucher generator. Usually kasi kapag nag-generate tayo, ang ginagamit natin computer kasi medyo mas malaki. Ayun, naka-generate na pala siya, ang dami na. Kapag mag-click ka pala, isang generate yun. So, pag click ko maraming beses, 4 na beses ako nag-click, 4 din yung generate niya. Anyways, pwede mo naman itong i-delete. Okay, click mo lang yan. Let's say ito. Okay, isa lang kasi kailangan ko i-generate. So, click mo yan. Yung mga square dyan. Okay, I think sa screen ko ito, basag na eh. So, delete. Okay. So, makita mo na delete ko na. So, yan lang ibigay mo sa kanya. So, meron na siyang 1 month na voucher. So, ganun. Pwede kang mag-generate actually ng mga 3,000, no? Kung aling gusto mo, edit mo lang yung number of vouchers doon. So, next, punta tayo sa time rates. Kasi pina-edit sa atin yung speed. So, yan. 1 peso is 8 minutes, 5 peso 40, 10 peso 1 hour 30, 15 peso 2 hours. So, yan yung pina-request sa atin. And then, yan. E-loading. Pakita natin yung e-loading, ha. So, pag-click mo ng e-loading, okay, ito kasi dapat ipasa ko pa to sa account mo pero naka-online na siya lahat. Ibig sabihin yan, pwede na siyang gamitin. Nga lang, wala pa akong balance. Okay? Wala akong balance na wallet. So, kailangan mo kasing bumili. Pag ikaw yung nagbebenta ng e-load, before ka makabenta, bibili ka muna ng e-load wallet. So, paano yun? Madali lang actually. Kailangan mo lang mag-create ng account sa LPBP sa Wi-Fi. Tapos, ipasa ko sa iyo yung machine na ito, machine ownership, at saka machine license. Tapos, ikaw na maglalagay ng wallet mo. Maglalagay ng laman sa wallet mo. Okay. So, free time, actually, pwede kang bigyan ng free time, pero ako ginagawa ko yung 0. Okay. So, pwede kang bigyan ng free time, isang araw, let's say 5 minutes, para masubukan nila yung wifi mo. Okay. Yan. So, interface tayo. Speed limiter tayo. Pwede mong i-limit yung speed. Okay. So, yung global ko, yung maximum. Per user ko is 3 tapos 4. So, you can edit this. Tapos, naka-gaming priority na rin siya. Kita mo yung port prioritization natin is nasa Mobile Legends, Call of Duty, PUBG. Yung mga streaming, downloading, and mga uploading, nasa low tayo. So, yun. Interface niya is actually okay, new Wi-Fi based tayo. Okay. So, yun. I think yun na yun. Install mo na lang. So, yung installation process, katulad ng kanina sa first part ng video natin, may kasama naman yan siyang LAN cable. Okay, gagawin ko pa lang actually. Meron siyang isang 8 meters, isang 5 meters, at saka isang 1 meter. Okay, so yung 1 meter, basically dito mo yung gagamitin from itong blue papunta sa iyong Converge or PLDT. I think Converge yung nasa sinabi niyo sa chat. Tapos yung 8 meter dito, yung papuntang AP. Dito nyo gagamitin yung 8 meter. Yung WAN port, kakabit nyo sa PoE port. Kasi ilalagay mo to sa labas eh. Rain or shine naman ito eh. Okay, malaking AP yan. Yan yung takip niya. Okay, malaking AP yan siya. So, rain or shine yan. Pwede mag-ilagay sa labas. Mga taas ng poste-poste. Tapos, dito mo ilalagay yung 8 meter kasi kailangan mahaba. Tapos, yung 5 meter from LAN port, kakabit mo doon sa new Wi-Fi. Okay. So, ito papalitan mo ito. Medyo, ito old cable ko kasi ito dito sa bahay lang. So, itong bento box, kahit saan mo nilagay. Again, kahit saan, basta abot ng signal mo. So, yun. I guess that's all. Kung kita mo yung anti-hack, naka-anti-hack yan siya. If we go to our interface, tayo sa interface. Yan.
Naka ano tayo, TTL setting, anti-tethering and anti-network sharing. Kapag naka 1, naka-enable yung anti-tethering, hindi siya pwedeng mag-share ng internet. Let's say, bimili yung isang cellphone tapos isi-share na dun sa ibang cellphone or mag-hotspot, personal hotspot siya. Hindi yun pwede kapag naka 1. So yun. Number of clients, nilagay ko lang siya 0. Okay, set 0 for unlimited. Unlimited clients po ito. So yun, maraming salamat. Thank you for watching this video. So yun, very easy siya, very easy install. Okay, ito lang actually yung i-install mo yung AP lang. Kasi ito kahit saan mo ito ilagay, basta may power supply ka lang, tsaka abot siya ng signal mo. Kasi ito kahit sa loob ng bahay na lang. Okay. Ito naman yung mahalaga naman is yung AP. Doon siya sa gusto mong lagyan ng signal, saan yung target area mo. Tapos syempre yan, dapat may internet lang siya. Tapos itong USB flash drive para sa file server. Tapos yun na yun. So yun, tested ko na ito. Ito yung gamit ko dito sa bahay about 2 weeks na. So okay siya, fast, mabilis, and yun. Mas madali kang mag-expand. Yun ang pinaka nagustuhan ko dito is kung gusto mong maglagay ng antena sa kabilang parte naman ng barangay or kabilang parte naman ng bayan, kabilang parte na naman ng eskinita or something like that. Kasi let's say mas maraming tambay doon. Madali lang, kailangan mo lang ng access point tapos ikabit mo anywhere. So may 3 ka pang free na pwedeng lagyan pa ng additional access point. So yan, thank you for watching.